morning sa bawat isa mga kapatid. Mapalad ang taong nagtataguyod ng kapayapaan. Dahil tatawagin silang mga anak ng Diyos. Amen. Purihin ang Panginoon. Tayo muna ay mag-pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, salamat po sa umagang ito. Salamat sa kapahingahan na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat sa lahat ng mga pagpapala, Panginoon. Salamat sa mga kaibigan, mga kapamilya, Panginoon. Salamat, Lord God, sa inyong mga salita na kung saan ay nagiging pagkain ng aming espiritual na pamumuhay. Tulungan nyo kami, Panginoon, sa araw na ito. As we study your words, O God, ay magsilbi na naman ito na pagkain sa amin sa araw na ito. At gabayan niyo po kami. Tulungan, Panginoon, na makasunod sa inyong kagustuhan sa aming mga buhay. Patawarin nyo kami, O Lord, sa aming mga pagkukulang, na pagkakasala na nagagawa sa inyo. Turuan nyo kami, Panginoon, na sumunod ng tapat at totoo sa inyo, Lord. Hallelujah. Praise your name, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Awit muna tayo sa Panginoon. Tunay na kapayapaan. Amen. Ang tunay na kapayapaan ay sa Diyos lamang natin ito matatagpuan. Siya yung ating peacemaker. Pagsubok man ay dumating, ang Diyos ang gumagabay sa isip ko't damdamin. Ang kanyang mga kamay aking gabay at patnubay, tanging sa piling niya lubos ang ligaya. Anumang kalagayan, isipin o problema, ilapit sa Kanya, tiyak ang tugon niya. Sa piling ng Panginoon, wala nang pag-alala, at hindi na ako muling mangangamba. Ang tunay na kapayapaan sa Diyos ko lang nakamtan. Sa piling ng Panginoon, wala nang pag-alala, at hindi na ako muling mangangamba. Ang tunay na kapayapaan sa Diyos ko lang nakamtan. Amen. Maganda yung awit. Hindi lang maganda yung boses. Dahil ako ay morning sick na naman. Sinisipon na naman si Pastor AJ. At ngunit ako ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil yung kanyang salita ay nagpapalakas sa atin at unti-unti ay nadadagdagan yung ating kaalaman. Amen. Sa mga salita ng Panginoon, para bilang mga lingkod ng Diyos, bilang mga tinatawag na anak ng Diyos, ay hindi lang siya tawag na you are Christian, ikaw ay anak ng Diyos, kundi nagkakaroon ka ng characteristics, yan, ng isang lingkod ng Panginoon. Amen. Good morning sa bawat isa. Nandito na ngayon. Please comment kapag kayo'y
nanonood na. Si Ate Aileen, nawala yung comment. Isang mapagpalang umaga, Pastor, at sa bawat isa, sabi naman ni Ate Shelo. Si Ate Lynn, nandito na rin. Blessed morning, Pastor. Ang aking asawa, sabi din, Mrs. Lovely Gem. Blessed morning, get well soon, Daddy. Thank you, Me. At kay Ate Bern, nandito na rin. Blessed morning. Nawala yung comment ni Ate Aileen. Okay. Punta natin yung Matthew. Malapit na tayong matapos sa Beatitudes. Matthew chapter 5 verse 1 hanggang sa 9 na tayo po. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok at naupo roon. Lumapit sa kanya ang mga tagasunod niya at nagsimula siyang mangaral. Sabi niya, ito yung mga na isa-isa po natin, balikan nyo na lang yung video ng mga bawat topic na ito. Sa una ay mapalad ang mga taong inaaming nagkulang sila sa Diyos dahil makakasama sila sa kaharian ng Diyos. Verse 4, mapalad ang mga naghihinagpis dahil aliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba dahil mamanahin nila ang mundo. Mapalad ang mga taong ang hangad ay matupad ang kalooban ng Diyos dahil tutulungan sila ng Diyos na matupad iyon. 7. Mapalad ang mga maawain dahil kaawaan sila ng Diyos. Mapalad ang mga taong may malinis na puso dahil makikita nila ang Diyos. At verse 9, ngayong araw, ito yung ating pag-aaralan. Mapalad ang mga taong nagtataguyod ng kapayapaan dahil tatawagin silang mga anak ng Diyos. Amen. Mapalad ang mga nagtataguyod ng kapayapaan dahil tatawagin silang mga anak ng Diyos. Sabi ni Ate Aileen, ito yung comment niya. Amen, purihin, pasasalamat sa Panginoong Jesus sa kanyang kapangyarihan, pagmamahal sa ating lahat. Mapagpalang umaga po, Pastor, at sa lahat. Amen. Talaga ang Diyos ay mabiyaya dahil siya yung pinagmulan nito yung nagtaguyod ng kapayapaan. Ang peacemaker po o yung mga tao na nagtataguyod ng kapayapaan, sila yung mga tao na hindi lang sila umiiwas doon sa mga conflicts o sa kaguluhan. Hindi sila yung mga umiiwas. Sila yung mga tao na tumutulong, gumagawa ng paraan to solve the conflicts. Amen? At to promote reconciliation. Marahil yung ilan sa inyo ay nasubukan nyo na yon na yung inyong katrabaho o kaibigan ay nag-away. Nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan at ikaw naman gumawa ka ng paraan para sa ganun ay magkabati sila. Amen. Ikaw yung naging way. Yan yung peacemaker na tinatawag. Kaya ang tao noong inilagay sa Garden of Eden, ang bilid sa kanila ng Diyos ay makakain nila lahat ng mga bunga ng punong kahoy na nandun sa Garden of Eden, maliban sa isa na puno ng kahoy nandoon sa gitna. Nagkaroon ng utos ang Panginoon sa kanila na susundin nila, pero ang ginawa ng tao ay sinuway nila yung utos ng Diyos, kumain sila doon sa ipinagbabawal na bunga ng punong kahoy at bilang parusa doon sa kanilang ginawa ay napalaya sila doon sa Garden of Eden at nagkaroon ng kamatayan or separation between God and men. Nahiwalay na. Ang maganda niyan, nakita ng Panginoong Jesus naman na ang tao ay wala ng pag-asa pa na makabalik doon sa langit na bayan. Ang ending nito, mabubuhay yung tao, mamamatay, mapupunta doon sa kaparusahan, sa impyerno.
Kaya nagkaroon gumawa ng way ang Panginoon para sa ganon magkaroon ng reconciliation. Kaya ang tagapamagitan natin ay ang Panginoong Hesukristo. O, inabot niya tayo at lahat ng mga tao na sasampalataya, maniniwala sa Panginoong Hesukristo ay makakabalik sila at tatawagin silang mga anak ng Diyos. At kapag ikaw ay tumanggap na at naniniwala na sa Diyos, meron kang gagawin. Number 1 is to accept the Lord Jesus Christ as your personal Savior. For God so loved the world nga, sa John 3:16. He gave His one and only Son, whosoever believes in Him, shall not perish but have eternal life. So, meron kang part na gagawin. At kapag nagawa mo na yon, tinanggap mo ng Panginoon, nagpabautismo ka na, at ngayon ay tinatawag ka ng tagasunod ni Hesukristo. Ikaw na ay Christian, no? Sumusunod ka na sa Panginoong Hesukristo. Ang tawag na sa'yo ay tagasunod ni Kristo, a disciple of Christ. Yun na yung tawag sa'yo. Pero dapat meron ding mga pagbabago sa iyong buhay. Unti-unti ay kahit hindi mo nasabihin na ikaw ay Christian, your actions speak. Amen. Nakikita na yun. Kaya dito sa Matthew chapter 5, yun yung dapat na meron sa isang lingkod ng Panginoon. Meron kang malinis na puso, at marami pang iba dyan. At sa araw na ito ay ikaw dapat ay peacemaker. Amen? Meron bang kaayusan kapag andyan ka? O wag naman sana na tayo pa yung dahilan ng kaguluhan o yung away, mga kapatid. Sa Bible ay merong dyan, mga kaguluhan din na nangyari at naayos. Gawa chapter 9. Gawa chapter 9. Ito yung kwento ni Saulo. Na si Saulo ay pinupuntahan niya yung mga bawat pagtitipon ng mga Kristiyano. At pinag-uusig niya sila. Pinapakulong, pinapapatay. Kaya on his way to Damascus, para puntahan naman yung mga Kristiyano doon sa lugar na yon, para ipakulong or ipapatay, no? On his way ay na-encounter niya ang Panginoong Jesus. Excuse lang po . At nung na-encounter niya ang Panginoong Jesus, kinausap na siya, pinaliwanag ng Panginoong Hesukristo sa kanya na kung ano yung ginagawa niya sa mga lingkod ng Diyos, ay ganun din yung ginagawa niya sa Panginoon. Kaya, to cut the story short, 3 days and 3 nights, nabulag siya, hindi siya kumain. Merong dumating na isang kapatid, ipinanalangin siya, nagpabautismo siya, at mula doon sa madilim na buhay, yung hindi sang-ayon ang Diyos sa kanyang buhay, binago siya ng Diyos. Nag-iba na siya ngayon ng kanyang pananaw. Nalaman niya nga ngayon ng mga Kristiyano ay mga lingkod pala ng Diyos. At tumindig siya, nagpabautismo, at naging tagasunod na siya ng Panginoon. Amen. Amen. Pasensya na kayo at medyo inaatake ako ngayon ng... Ay nako. Pagpatuloy natin, mga kapatid. So, naging Kristiyano na si Saulo. Ngayon, ang problema ito. Gawa chapter 9 verse 26 hanggang 28. Gawa chapter 9 verse 26 hanggang 28. Pagdating ni Saulo sa Jerusalem, gusto niya sanang salamuha sa mga tagasunod ni Jesus. Pero natakot sila sa kanya dahil alam nila na natakot sila sa kanya
Hindi nila alam, hindi sila naniniwala na siya ay tagasunod na rin ni Jesus. So, ang isip pa rin ng mga Kristiyano na yon, akala nila ay kalaban pa rin nila itong si Saulo. Siya pa rin yung umuusig sa kanila. Not knowing na nagkaroon na si Saulo ng personal encounter sa Panginoon. Amen. At nung naging Kristiyano na siya, gusto niya sanang makisalamuhan din, makifellowship din sa mga Kristiyano. Pero ayaw siyang tanggapin ng mga Kristiyano dahil ang akala nila ay masamang tao pa rin siya, kalaban pa rin siya. Pero 27, tingnan nyo to. So, conflict. Yung mga Christian, ayaw nilang kasalamuha itong si Saulo. May conflict. No? Merong hindi pagkakaintindihan. Ngayon, verse 27, pero isinama siya ni Bernabe at dinala sa mga apostol. Ikwinento ni Bernabe sa kanila kung paano nakita ni Saulo ang Panginoong Jesus sa daan at kung ano ang sinabi nito sa kanya. So, ayaw nilang tanggapin nyo yung problema. Dumating itong si Bernabe. Pumagit na siya, mga kapatid. Kinausap niya ang mga kapatiran at ipinaliwanag niya kung sino na si Saulo ngayon. Siya na yung Saulo na binago ng Panginoon. Amen. At 28, kaya mula noon, kasama na nila si Saulo at buong tapang niyang ipinapangaral ang tungkol sa Panginoon saan man sa Jerusalem. Yun. So, dahil merong isang Bernabe na kung saan ay naging tagapamagitan siya para maipaliwanag at yung mga Christian naman maunawaan nila na sa itong si Saulo ay binago na ng Panginoon at kasama na nila, merong isang tumayo, no? Isang Bernabe na kung saan ay siya yung naging dahilan para magkaayos, para maisama, tanggapin nila itong si Saulo. At meron pang naging ibang mga problema dyan. So, Gawa chapter 6 naman tayo. Gawa chapter 6 verse 1 to 7. Ano naman yung conflict dito? Gawa chapter 6 verse 1 to 7. Nang mga panahong iyon, dumarami na ang mga tagasunod ni Jesus. Nagreklamo ang mga Hudyong nagsasalita ng Grego laban sa mga Hudyo na nagsasalita ng Hebreo. So, parang yung races. Dahil iba yung lahi nila, magkaiba yung lahi, meron medyo may kaunting conflict. Pero hindi naman yun yung dito. Mamaya natin pag-usapan yun. Ang pinaka-main naman na problema dito ay ito. Ito ay sa dahilang hindi nabibigyan ng pang-araw-araw na rasyon ang kanilang mga byuda. Yun, yung problema doon, mga byuda na napapabayaan. Kaya ipinatawag ng 12 apostol ang lahat ng tagasunod ni Jesus. So, ang mga leader dito ay yung mga apostol, pinatawag nila yung lahat ng involved. At ang involved naman dyan ay siyempre yung mga kapatiran. Kaya lahat ay pinatawag nila. Ang sabi nila, hindi mabuting pabayaan namin ang pangangaral ng salita ng Diyos para mag-asikaso lang ng material na mga tulong. Kaya mga kapatid, pumili kayo sa mga kasama ninyo ng 7 lalaking may malinis na pangalan, marunong at puspos ng banal na espiritu. Sila ang pamamahalain namin sa mga material na tulong. At ilalaan naman namin ang aming oras sa pananalangin at sa pangangaral ng salita ng Diyos. So, sumang-ayon ang lahat ng mga mananampalataya sa sinabi ng mga apostol, kaya pinili nila yan na. Iyon yung solution. May problema, napapabayaan yung mga balo, nag-usap-usap sila itong mga apostol, nag-isip sila ng paraan. Sige, magkaroon tayo dyan ng mga workers dyan para mga siwa dyan. At nagkaroon ng qualification o sino ba yung mga magiging workers. Kaya sa church po, hindi basta-basta assign. O kung sino lang yung may gusto o
o kung sino yung gusto ng karamihan. Hindi ito majority win. Ang pagpili ng mga church workers ay meron din dyan qualifications. No? Dito ay puspos ng banal na espiritu. May malinis na pangalan. So, qualified din. At pinili sila ng mga kapatiran at ipinanalangin naman ng mga apostol. So, naging matiwasay. Sa 7, kaya patuloy na kumalat ang salita ng Diyos. Marami pang mga taga-Jerusalem ang naging taga-sunod ni Jesus at marami rin pari ang sumampalataya sa kanya. Ito yung mga may mga Sadducee mga priest na rin na convert nila. Dahil yung church ay naging maayos yung takbo. Kapag nagkakaroon ng conflict, ibinabanggit nila ito sa mga namumuno, which is yung mga apostles. At yung mga apostles naman, nag-iisip sila ng paraan paano masolve ito. Amen? At yet nagkaroon ng conflict, tapos nagkaroon ng solution. Amen. Kaya sa church, ganun din. Hindi natin masasabi na lagi po ay maayos, ay walang kaguluhan, lahat ay payapa. Ang maganda dyan, kapag ka nagkaroon ng problema, sabihin agad sa mga namumuno. At ito namang mga namumuno, magkaroon ng meeting. Magkaroon ng pag-uusap, talakayan. Ano yung isa-solve para mapalabas yung magandang solution. Ipanalangin sa Panginoon, hilingin yung paggabay ng Panginoon. At saka ito, i-implement ng base sa Bible. Hindi siya based sa mundong ito. Hindi siya, mga kapatid, magbotohan tayo. Anong masasabi nyo dito? Botohan na tayo. Kahit na hindi naman magandang naging solution dahil yun yung gusto ng karamihan, yun ang nangyari. Okay. Hindi na kinaya. Bukas po ay pagpapatuloy na lang natin para mas maganda yung discussion natin tungkol dito sa mapalad ang taong nagtataguyod ng kapayapaan. Sensya na po kayo mga kapatid. May time talaga na ganito yung aking nararamdaman. Meron namang gamot, kaya lang pasaway kasi ako, hindi ako nagtitake, kaya siguro mamayang gabi ay makapag-take. So, panalangin nyo na lang po ako at kaming mga naglilingkod sa Panginoon para walang hadlang sa aming pagbabahagi ng salita ng Diyos. Let us pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat Panginoon sa paggabay nyo sa amin sa umagang ito. Hindi ko man na-discuss lahat Panginoon at bukas ay pagpapatuloy namin. Ngunit dalangin ko Panginoon na kayo po ang mag-usap sa mga kapatid, kayo po ang magpaliwanag Panginoon ng nais ninyo na malaman namin sa umagang ito na bilang mga Kristiyano, maging mga Christian Panginoon ay maging tagapagtaguyod kami o Lord ng kapayapaan. Hindi kami yung nagsisimula ng mga away, kundi kami ay tumutulong para magkaroon ng reconciliation. Yung mga kakilala namin, Panginoon, na nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan ay maayos ito, Panginoon. Purihin ka, O Lord, at turuan nyo kami na magpakumbaba upang sa ganun ay masunod namin yung inyong kagustuhan. Salamat, Panginoon. Pinagpipray ko po yung mga kapatid ngayon na nakapakinig sa umagang ito. Alam ko, bitin yung aming napag-usapan ngayon, Panginoon, dahil sa aking naging sitwasyon ngayon, pero hinihiling ko na kayo pong mangusap sa kanila, Panginoon, at magets nila, Panginoon, maisabuhay nila yung mga konting nalaman nila ngayon, at mangungusap pa kayo sa kanila, Panginoon, kayo pong magturo sa kanila. Purihin ka, Panginoon. Pinagpipray ko ang kalusugan ng bawat isa. Kayo po ang magpala sa amin upang hindi maging hadlang ang aming mga nararamdaman, Panginoon, para sa paglilingkod sa inyo. Salamat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Purihin ang Panginoon. God bless po sa bawat isa.
Sabi ni Kuya Laymar, salamat sa salita ng Diyos, Pastor. Amen po. Sige po, bukas. Yan. Pagpapatuloy natin at salamat sa Panginoon. God bless po sa bawat isa. Sabi ni Ate Shelo, amen po, Pastor. Patuloy na kagalingan po ang maranasan ninyo. Salamat po. Kay Ate Aileen, amen, Pastor, ang iyong kagalingan na nagmumula sa Panginoong Jesus. Amen po. Salamat po sa inyo, mga kapatid. At, nakakapagpatuloy po kami dahil sa kalakasan ng na ipinagkakalob ng Panginoon at siyempre yung mga prayers po ninyo at mga pagsuporta. Muli po ay papasalamat ako sa inyong patuloy na pakikinig ng salita ng Panginoon at sana po ay merong ma-impart sa ating mga puso. Wala naman tayong ibang layunin kundi ma-share yung salita ng Panginoon at matuto tayo. Para sa ganun ay pagdating natin sa harap ng Panginoon, confident tayo na harap sa Diyos at sasabihin niya, well done, my good and faithful servant. No? Let us do our best and God will do the rest. Amen po, and be a blessing sa inyong workplace today at kung saan man ang inyong mga lakad, maging pagpapala po tayo sa kanila. Bye-bye po and God bless po. See you na lang po bukas.